Napasigaw naman ang dalawang lalaki na ito dahil bigla na lang umapaw ang malakas na aura ng ating bida papunta sa kanila habang sila ay pumipitas lang ng mga gulay sa taniman sa labas ng hotel. Makikita sa buong building ng hotel na umaapaw ang malakas na aura ng ating bida papunta sa itaas ng kalangitan. Maging ang mga zombie na pag-alagala lang sa kalsada ay kanilang naramdaman ang malakas na aura ng ating bida, hanggang umabot pa ito sa teritoryo ng Black Security Company. Kanila na lang nasabi na kakaiba na naman raw na pinomena ang lumitaw, marahil ito ay nagpapahiwatig na magkakaroon na naman ng malawakan na zombie outbreak. Ayon pa ng leader ng Black Security Company na kapag ang mga zombie raw ay nagtitipon sa isang lugar, at kahit saan man sila pupunta ay para itong isang sakuna sa kanilang kalikasan, kahit na ang mga level 3 na extraordinary na mga tao ay hindi makakaligtas dito. Sabay kanyang inutusan ang kanyang tauhan na pumunta raw ito doon at mag-ingat sa pag-iimbestiga kapag mayroon itong makita na senyales ng zombie outbreak ay agad niyang ibalita sa kanya. Samantalang tuwang-tuwa naman si Chu Zuan dahil matagumpay siyang nag-breakthrough patungo sa foundation building stage. At nakangiti pa ito na kanyang iniisip na dahil tumuntong na siya sa foundation building stage ang kanyang buhay raw ay nadaragdagan ng 100 na taon. Tunay na kanya na daw nalampasan ng isang pangkaraniwan na cultivator, mula ngayon ay malaya na siyang makakalipad kahit wala ang tulong sa labas, at makakapag-refine na rin siya ng kanyang sariling magic weapon na pinag-iisa ng kanyang kaluluwa na mas matibay pa kumpara sa isang pangkaraniwan na magic tools. At agad niyang tiningnan ang kopya ng Blood Refining Scripture dahil ang angkop daw sa kanya na isang magic weapon ay ang Soul Devouring Rope. Sabay ipinakita itong Yinsha Steel. Ang Yinsha Steel ay isang materyal na nilikha ng mga demonic cultivator, na ginawa sa pamamagitan ng paglagay ng ordinaryong mga bakal sa isang lugar na mayaman sa Yinsha energy na pinapayagan itong maabsorb ng Yin Qi. Ito ay parang simple lang pero ang area ng Yinsha sa Kangzuan Continent ay kontrolado ng mga spy mula sa mga matutuwid na mga sekta. Kung sila raw ay lumapit doon ay maaaring makaharap nila ang malaking panganib. Kahit na ang Blue Star ay nangangailangan ng dugo at kaluluwa ng 10,000 na mga zombie sa pagpapalambot ng Yinsha, batay sa mga naunang nagmamasid sila ay naglalakbay ng sila lang mag-isa. At naalala ng ating bida ang matandang mananaliksik noong sila ay kanyang tinulungan noong sila ay natrap ng mga zombie sa itaas ng building, dahil tama raw ang mga high-level na mga zombies ay mayroong mga high-level na mga spirit core, katulad na lang ng core na iniingatan ng matanda. Natatawa na lang ang ating bida dahil imbis na mag-hunt siya ng mga hindi pangkaraniwan na mga beast ay maghahanap na lang siya ng mga zombie na mayroong high level na mga spirit core, at gagawa din siya ng array upang kanyang ma-accelerate ang Yinsha Steel Formation. Itong kanyang gagawin raw na kanyang personal na sandata ay gagawin lang niya nang wala man lang kahirap-hirap. Sa gitna naman ng kalsada makikita ang mga maraming mga zombie na tila ba mayroong nakita na isang nilalang sa kanilang harapan. Ang kanila palang nakita ay si Xiao Bao na kanya lang silang dinaanan sa kanilang gitna na para bang walang zombie sa kanyang buong paligid upang sumunod sa kanya ang lahat ng mga zombies na kanyang nadaanan. Samantalang sa gilid naman nito ay makikita ang isang matabang lalaki nga nang galing sa Black Security Company na masyadong natakot sa kanyang mga nasaksihan. At sa itaas naman ng lungsod ay makikita ang ating bida na kanyang tinitingnan ang kanyang 3 mga bangkay na sundalo na kanilang ginawang pain ang kanilang mga sarili upang tipunin ang mga maraming bilang ng mga zombie. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili na ang lahat raw ng mga zombie na kanilang natipon ngayon sa buong lugar ay aabot na sa 10,000, kinakailangan raw niyang maghanap ng magandang lugar upang doon niya i-set up ang demonic Yin Steel at gumawa ng matibay na array formation. Habang lumilipad ang ating bida sa itaas ng lungsod upang maghanap ng magandang lugar ay makikita naman dito ang isang matabang lalaki na takot na tumatakbo upang hindi lang siya mahalata ng mga zombie sa kanyang paligid. Napapatanong na lang si Chu sa kanyang sarili na kung saan naman daw nanggaling itong lalaki na ito. Baka aksidente pa niya itong mapatay at yun pa ang magdulot na mabawasan ang kanyang merit. Nang nakarating na ang matabang lalaki sa kanyang mga kasama ay hingal naman ito na kanyang ibinalita sa kanyang kasama kung ano ang mga nangyari. Sinabi pa niya na mayroon raw siyang nakita na 5 mga high-level na mga zombie na pinapangunahan ang malawakan na zombie outbreak, hindi lang doon dahil mayroon din siyang nakita na level 1 na spirit beast at mga kalansay, sila ay kumakain din ng mga zombie. Ang matabang lalaki pala na ito ay si Jin Chuan na taga Black Security Company. Habang hindi pa rin makapaniwala ang lalaki na ito sa kanyang mga nalaman ay wala naman siyang kaalam-alam na sa kanyang likod ay inatake na pala ang kanyang ibang mga kasama ng mga spirit beast.
Nang paglingon niya sa kanyang likod ay laking gulat niya dahil sumambulat ang katawan ng kanyang isang kasama na nakahandusay na sa lupa at ito ay humihingi ng tulong dahil kinagat ito ng malaking gagamba. Kahit na takot itong mataba na si Jin Chuan ay kanya namang ginamit ang kanyang kasanayan upang kanyang pang-atake sa gagamba na sumalakay sa kanila. At agad niyang tinapon ang kanyang sandata upang kanyang patamaan ang malaking gagamba na umatake sa kanyang kasama. Ngunit laking gulat nila dahil nakita nila ang kanilang isang kasama na kinagat ng gagamba ay dahan-dahan na natunaw ang kanyang katawan, agad na sinabihan ng lalaki ang kanyang mga kasama na itong gagamba raw na ito ay nag-mutate bilang isang spirit beast. Bagaman wala silang mga core ay mayroon naman silang hindi pangkaraniwan na mga kasanayan, ang katawan raw nitong kanilang kasama ay dahan-dahan nang natunaw kung kaya wala na silang paraan upang kanila siyang iligtas. Ngunit laking gulat nila nang pagtingin nila sa loob ng pintuan kung saan sila nakaharap dahil nakita nila na hindi lang iisa ang gagamba dito sa kanilang kinaroroonan kung hindi ito ay hindi mabilang, agad na nga nagsilabasan ang mga gagamba sa kanilang pugad upang kanilang salakayin ang mga lalaki na nanggaling sa Black Security Company. Napasigaw na lang sila na itong kanilang kinaroroonan daw ngayon ay ang pugad ng mga gagamba, kinakailangan na raw nilang tumakbo ngayon mismo. Ngunit sa kasamaan na palad ng akma na silang tumakbo upang makatakas sa mga maraming gagamba na sumalakay sa kanila ay laking gulat nila dahil nakahawak na sa kanilang katawan ang malaking sapot ng gagamba. Napasigaw naman itong lalaki na kanan na kamay ng Black Security Company boss dahil nakita niya ang kanyang dalawang kasama nga nahuli na ng malaking gagamba. At kanya na lang nasabi na itong gagamba raw na sumalakay sa kanila ngayon ay isang level 2 na mother spider. At hindi lang doon dahil agad naman bumuga ng isa pang sapot ang malaking gagamba upang siya na naman ang hulihin ito. Napamura na lang siya dahil masyado raw matigas itong sapot ng gagamba na nakahawak sa kanyang damit. Habang nakahawak pa rin ang sapot ng gagamba sa kanila ay kanya namang inutusan ang kanyang mga kasama na magmadali raw sila na kanilang putulin itong malaking sapot upang hindi sila gawin na pagkain itong mother spider. Ngunit sa kabutihan na palad mayroong isang aura ang pumutol sa sapot ng gagamba na nakahawak sa kanila. Biglang-bigla naman ang mga lalaki na nanggaling sa Black Security Company dahil sino daw ba ang pumutol sa sapot ng gagamba. Kahit anong pilit raw nilang putulin itong sapot ng level 2 na mother spider ay masyadong matigas ngunit sa isa lang na slash ay nagawang maputol itong matigas na sapot na nakahawak sa kanila. Ang tumulong pala sa kanila upang putulin ang sapot ng gagamba ay walang iba kung hindi ang ating mabait na bida. Manghang-mangha naman ang mga lalaki na nanggaling sa Black Security Company dahil ang tumulong daw ba sa kanila ay isang sword immortal. Maging ang Mother Spider ay nanginginig sa presensya ng ating bida, sinabi pa ni Chu sa Mother Spider na masyado raw itong maswerte dahil ang spiritual energy core ng isang third level spirit beast ay higit pang mas kaakit-akit kaysa sa una o ikalawang antas. Habang nakatingin ang ating bida sa Mother Spider ay makikita naman ng Mother Spider na nagdadalawang isip na kanyang salakayin ang ating bida dahil ramdam niya ang lakas ng aura na dumadaloy sa katawan ni Chu Zuan. Nagsaad pa si Chu Zuan sa Mother Spider na masyado raw siyang nakakatawa dahil sa taglay raw niyang laki ay natatakot pa ito na sumalakay sa kanya. At agad na nga pinalabas ni Chu Zuan ang kanyang corpse nurturing tower upang kanyang tawagin ang kanyang tatlong mga bangkay na mga sundalo. Agad naman na lumabas ang tatlong mga sundalo na bangkay ng ating bida at wala na itong sinayang na oras dahil agad nilang sinunggaban ang mga maliliit na mga gagamba na nakakalat sa buong lugar. Ang mga lalaki naman na nanggaling sa Black Security Company ay napanganga na lang sa kanilang mga nakita na hindi makapaniwala dahil kaya raw palang kontrolin ng lalaki na tumulong sa kanila ang high level na mga zombie. Sabi pa ng mataba na mayroon daw palang ganitong talento, ang ganito raw na talento ay labag sa kalangitan. Ngunit mas lalo siyang hindi makapaniwala dahil ang mga high-level na mga zombie raw na ito ang kanyang nakita kanina nga nanguna sa zombie outbreak, ang kadahilanan daw pala ng zombie outbreak ay kagagawan lang ng isang tao. Samantala makikita naman ng Mother Spider na agad na tumalikod upang kanyang iwanan ang kanyang mga maliliit na alagad upang makalayo sa ating bida. Nang nakita ng ating bida na akma nang tumakas sa kanya ang Mother Spider ay agad naman siyang gumamit ng kanyang kasanayan na tinatawag na Hellfire Explosion upang kanyang patamaan ang Mother Spider. Nang papalapit na ang atake ng ating bida sa Mother Spider ay sinalubong naman ito ng Mother Spider ng kanyang mga sapot, dahil sa pagharang ng Mother Spider sa atake ng ating bida gamit ang kanyang sapot ay makikita ang malaking pagsabog sa kanyang itaas. Matapos ang malaking pagsabog ay dali-dali naman na tumakbo ang Mother Spider upang makaalis na sa lugar. Sinigawan naman siya ng ating bida na nagbabalak pa raw ito na kanya siyang takbuhan.
Upang hindi na makatakas sa kamay ng ating bida ang Mother Spider ay ginamitan na niya ito ng malakas na aura na apoy, at kitang-kita ang Mother Spider nga napasigaw na lang dahil sa init ng apoy na pinakawalan ng ating bida sa kanyang katawan. Maging ang mga taga-Black Security Company at ang tatlong bangkay na sundalo ng ating bida ay kanila na lang pinapanood ang Mother Spider na ginawang panggatong ng ating bida sa kanyang apoy. Dahil doon ay makikita nga agad na nawalan ng buhay ang Mother Spider. Matapos mapatay ang Mother Spider ay makikita ang core nito na kumikinang sa nasunog na kanyang katawan. Dahil doon ay agad naman kinuha ng ating bida ang core ng Mother Spider upang kanya itong magamit, biglang-bigla naman ang mga taga-Black Security Company nang kanilang nakita na ibinigay ng ating bida ang core ng Mother Spider sa mga high-level na mga zombie, at inutusan pa niya sila na ipagpatuloy lang raw nilang tatlo ang pang-aakit sa mga maraming mga zombie. Ngunit napatingin naman ang ating bida sa kinaroroonan ng taga-Black Security Company, samantalang ang mga taga-Black Security Company naman ay natulala pa rin na masyadong natakot dahil talagang itong tao raw na ito ang may kagagawan sa malawakan na zombie outbreak, tahimik lang raw ito pero kaya niyang pumatay ng mga maraming tao. Makikita naman ng ating bida na malademonyo niyang tinanong ang mga lalaki na kung sila raw ba ay nanggaling sa Black Security Company. Dahil sa katanungan ng ating bida ay magalang naman silang sumang-ayon na sila raw ay nanggaling sa Black Security Company at nagpapasalamat daw sila sa Immortal na tumulong sa kanila. Sa isip-isip naman ng ating bida habang naguguluhan sa mga ikinikilos ng mga taga-Black Security Company, na nakita raw niya sa mga tao na ito na masyadong natakot, gayunpaman sa ganito raw na paraan ay kanyang naligtas ang kanyang sarili sa kahit anumang mga gulo. Sabay sinabihan ng ating bida ang mga taga-Black Security Company na mayroong nakakatakot na tono, na umalis na raw sila sa lugar na ito sa lalong madaling panahon at bumalik sa kanilang mga tao, at huwag din nilang kalimutan ang kanilang mga tauhan na kanilang sabihan na huwag silang lumabas ngayong araw, dahil walang sino man na mga tao ang kanyang pinapayagan na lumabas galing sa kanila ng 1 kilometro, at lalong-lalo na dito sa lugar kung saan ang kanilang kinaroroonan ngayon. Dahil sa mga babala ng ating bida sa mga taga-Black Security Company ay dali-dali naman silang tumakbo habang takot na kanilang sinabihan ng ating bida na kanila raw naiintindihan na huwag nila siyang istorbohin sa kanyang ginagawa dito. Matapos makaalis ang mga taga-Black Security Company ay inabsorb naman ng ating bida ang aura na nanggaling sa Mother Spider, dahil itong spider nest raw ay punong-puno ng demonic aura. At gagamitin din daw niya itong lugar na ito bilang gitna ng Great Yin Spirit Devouring Formation, ngayon raw ay kanya nang sisimulan ang kanyang pag-setup. Nang nakabalik na ang mga lalaki na taga-Black Security Company sa kanilang headquarter ay kanila namang ibinalita sa kanilang boss ang lahat na mga nangyari. Nang nalaman ng kanilang boss ang lahat ay hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nalaman dahil talaga raw bang mayroong isang tao na lumilipad sakay sa isang malaking espada at kaya din niyang kontrolin ng high-level na zombie, at nagawa din niyang putulin ang sapot ng level 3 na Mother Spider. Ito raw ay masyadong kahanga-hanga dahil mayroong ganitong tao sa Donghu City. Ngunit mayroon namang naalala ang security company boss dahil noong nakaraan raw sa isang highway mayroon siyang narinig na ang isang grupo ng mga lobo ay na-wipe out ng isang transcendent. Mayroon namang naisip ang kanan na kamay ng security company boss na hindi raw ba kaya na ang umubos sa mga grupo ng mga tao ay ang tao din na tumulong sa kanila. Tuwang-tuwa naman ng mataba dahil marahil tama daw siya sa kanyang hinala, sa tingin daw niya ang lalaki na yun ay isang level 3 na transcendent o baka siya ay isang level 4. Sinabi naman sa kanila ng kanilang boss na ang tao daw na yun ay masyadong makapangyarihan dahil kaya niyang lumikha ng isang zombie outbreak, ano raw kaya ang kanyang binabalak upang gawin ang bagay na yun. Pero ang masama rito ang mga survivor dito sa kanilang Donghu City ay baka sapitin ang malaking disaster. Hindi naman sumang-ayon ang mataba sa sinabi sa kanila ng kanilang boss, dahil hindi naman daw ito maari, dahil lang sa hindi pagkasundo ay kanyang sirain ang isang lungsod, ang gawain raw na iyon ay parang isang kontrabida sa isang nobela. Sabi naman ng lalaki na kanan na kamay ng Black Security Company boss na tama daw dahil niligtas siya ng tao na iyon at ang kanyang brother Tang, sa tingin raw niya ang lalaki na iyon ay isang mabait na tao. Agad naman naglakad ang kanilang boss dahil aalis raw siya upang kanyang kumpirmahin kung ano ba talaga ang tunay na binabalak ng lalaki na iyon. Agad naman siyang pinigilan ng kanyang kanan na kamay na huwag raw itong umalis dahil masyadong mapanganib sa labas. Hindi naman nakinig ang Black Security Company boss sa kanyang kanan na kamay dahil ang buhay raw ng daan-daan na kabilang sa Black Security Company ay nasa panganib, bilang isang boss ang buhay raw ng kanyang mga tauhan ay kanyang pananagutan. Dinagdag pa niya sa kanyang mga tauhan na manatili lang raw sila dito,
dahil gagawin niya ang kanyang makakaya upang hikayatin ng lalaki na transcendent na pangunahan ang zombie outbreak palabas sa kanilang Donghu City. Sabay seryoso na nagpapalabas ng aura ang Black Security Company boss sa kanyang buong katawan, dahil kapag hindi daw siya magtagumpay sa kanyang misyon ay kinakailangan na lumikas na sila, pero bilang isang level 2 na transcendent ay kanyang ibubuhos ang kanyang buong lakas upang mapagtagumpayan itong kanyang misyon.